Good morning. Magandang umaga kay Richard Carino. Kuya Richard, thank you so much. Blessed morning, Pastor. Sabi niya, thank you so much. Good morning din kay Sai Gian Agutos. Good morning, Pastor. Sabi niya, thank you so much, Gian. Sai Gian. Good morning, Daklapan. Good morning. Magandang umaga sa ating lahat mga kape. Welcome sa ating morning coffee devotion. Itibilag mi ang nakaawan, kinakapsut ni panakapakawan, pagkarangan ni itarang mo ako, di panagbiag ni ti Diyos itarang baka. Good morning kay Alexa Madaraso. And good morning to our Daklapan brethren. Good morning, Daklapan. Nimbangal daw dito Hawaii, Lilong Nilo Luis, and of course kay Lilang Lina. Nimbangal daw yun, Lola at Lola.
arigat hintay pameten when nga agpaiso di Diyos tulaen kireken mama pintu agleme iyayat ti Diyos hintay ranggakan grasya na asabu pag-aramanan taisod tibyan aming nagawan bigat kenamay Diyos pagkamangan nay ayat mo apo dagi pinapanlang nagkakaasing dagit di mawang kasken ka apo balinin na ka Good morning kay John Michael Ancheta. Good morning. nanti ayat mo di may paida Iyayat ti Diyos hintay rambakan grasya na asago pagraramanan kay sutibyak aming nagawan bigat kenamay Diyos pagkamangan Diyos pagkamangan. Amen. Once again, good morning. Magandang umaga sa ating lahat, mga kape. Welcome to our morning coffee devotion. Today is Thursday. Ayan. Today is Thursday, mga kape. Huwebes po dito sa Pilipinas. And the 19th day of June 2025. June 19, 2025. And of course, ang oras po natin sa Pilipinas ay 5:37 in the morning. Kaya sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon, good morning to my family, good morning to my wife, Maritza Rosa Asuncion, and of course to our daughters. Good morning also to our mother, Nana Dungo. Good morning to my brothers and sisters. Of course, sa ating po mga mag-anak, good morning po sa inyo lahat. Good morning sa ating punong barangay, Kapitana Mila Domingo Alonso, and of course to all the barangay officials. At ayos ko rin pong bati ng ating punong barangay dan po sa barangay, dan po sa Hawaii, siyempre si Kapitan Jerry Corpus Alonso. Magandang tanghali po dyan, Ibang-Alaw Yuta Hawaii, Kapitan Jerry Corpus Alonso. Of course to your wife Mama Nita and to your daughter Jenny May. Magandang tanghali po dyan sa inyo. Magandang umaga din sa ating pong pastor, sa aking pong pastor, Pastor Redentor Asuncion, and to the BBBC family. And good morning also to Daklapan, Kabugao, Ilocos Sur. Magandang umaga. Nimbag nga aldaw, nimbag bigat, ito Daklapan, Kabugao, Ilocos Sur. Sa lahat mga kapitbahay po natin dyan, sa Sitio Panay Ugan. And of course, dyan po sa buong Daklapan, mga Daklapan boys, Daklapan girls. Good morning mga anak. At siyempre, good morning din sa ating punong barangay, Kapitan Charlie Sumejo, and to all the barangay officials.
Ayan po mga kape. Sa po mga kapastoran na kasama po natin dito, may bag nga bigat uno agsapa tayo amin kakape. Okay, good morning din kay Merwina May Rabagor Bajado Bahado. Blessed morning Pastor. God bless us all. Amen. Thank you so much Merwina. At sa pagkakataong ito, tayo po magpapasalamat sa Diyos. And this is a song, Salamat sa iyo, Panginoon. Pakinggan po natin mga kape as we thank God together. In everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Salamat sa iyo, Panginoon. Amen. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo. Good morning, Nanay Karing, Nanay Karing Odon. Good morning. Good morning, Saod Pagod po Dilocos Norte. Good morning kay Mel Yuseca. Good morning kay Brother Der, kay Sir Zubi. Good morning po dyan sa Pagod po. Ayan mas, good morning kay Samina Pascual at kay Larry Pascual. Good morning. iyong kabutihan aking nagamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Amen. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang langlaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo Ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali Sa iyo ako'y magpupuli. Dahil sa iyong kabutihan aking nagamtan. ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang langlaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang tanglaw. Amen. So muli mga kapatid, good morning. Sabi po ng ating pong awiting, salamat sa iyo, Panginoon. And yes, in everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Yes, mga Tagalawag City, mga kakapay, sama lahat po ng mga Tagalawag, wala pong pasok ngayon. Holiday po ngayon dito sa Lawag City. Sa kadahilanan po ng Lawag City Charter Day. Ayan po. So, sa lahat po ng mga nanay at tatay na nandito, pagbigyan nyo yung mga anak niyo. Gusto nilang matulog pa. But anyway, mga bata, mga anak, tandaan natin, ingat-ingat paglalabas. Ayan. Sa marami sigurong ngayon, mamamasyal dahil nga po today is Lawag City's Charter Day. So to all the Lawagenyos, isang blessing sa atin na magkaroon po tayo ng lungsod na ganito. And that's why there is this what we call celebration Charter Day. Okay? So to all our brothers and sisters here, magandang oras once again. Good morning, good day, good afternoon, magandang hapon, magandang gabi, magandang hating gabi, at ano man pong oras tayo abutin ng ating morning coffee devotion. May the Lord God bless us all with peace
and good health and joy in our hearts. Good morning to our pamangkin, Angelo Raimundo. Magandang umaga, pamangkin, and may God bless you. Thank you so much. And also kay Jane Sanyatan. Good morning, Jane. Good morning, Marvin. Good morning, Marvijan. Hello, Marvijan. Good morning, Bella. And of course, kay John Michael Ancheta. Okay, see you on Sunday, because on Sunday, we will be celebrating the Father's Day in Daklapan, Cabuylo Sur. Diyan po sa ministry ng Panginoon dyan. So, please invite your husband and of course, to your friends, mga tatay ng mga kasama po natin. And of course, sa lahat po ng mga tatay na meron pong time. And we are inviting every fathers na makakadalo po sa Sunday, and we will be praying for you, mga fathers. Okay? Tayo po ay manalangin na po, at just a short announcement, mga kape. Tayo po ay magtatapos ng mas maaga ngayon kasi we need to, the barangay officials and the lupong tagapamayapa who are available to join us in that awarding ceremony later, just in front of the Lawag City Hall, as we celebrate the Lawag City Charter Day. Tama? Lawag City Charter Day, mga kape, ang ating po barangay ay mabigyan po ng parangal as one of the finalists of the Lupong Tagapamayapa. Kaya congratulations po sa lahat po ng mga Lupong Tagapamayapa na ating pong barangay. See you later, and all of us will receive the award doon po sa City Hall. Maraming salamat po sa coffee. Thank you so much po. Okay, good morning kay good morning, magandang gabi diyan sa Sunderland, England, Kuya Edgar Alonso. Of course, kasama po natin ang ating pong SK chairman way back 1990s po, mga kapatid. Tignan nyo si ang galing na itong si Gemini. Nagsasalita ko dito, nare-record niya, kaya lang medyo may pagkapakilamero. Nagsasalita ako dito Nisulbo tayo si Gemini, app po yan. Ano po yan? Google po yata yan, mga kapatid. And yes, to all of us, brothers and sisters, sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon, good morning kay Marlon Katindoy. Good morning, Brother Marlon, how are you? At kasama din natin dito si Ate Lokring, si Janice, Ate Linda Lumawo Katimbang. Thank you so much, Ate Linda. And good morning also to Ruchi, Sister Ruchi Lim Sapon. See you on Sunday with your husband. Okay? Good morning, Pastor and your family, and to all kakapay, God bless. Kasama mo ngayon ang iyong mister. God bless, sabi nito ni Kuya Edgar Alonso. Tayo po ay manalangin na po, mga kapatid. Let's pray. Dahil maaga po tayo magtatapos ngayon, dahil I need to drive the barangay vehicle and fetch our fellow barangay officials who are available, and we will go to our city as we celebrate the Lawag City Charter Day. Okay? Let's pray. Brothers and sisters, our gracious Heavenly Father, we thank you so much, Lord. We thank you, Lord, for this day. We thank you for your love. We thank you, Lord, for yesterday, for your protection and guidance, for the blessings, for the provisions. We thank you, Lord, for the night. We thank you, Lord, for waking us up. We thank you, Lord, for this privilege as we gather together for your glory. Again, Lord, we humble ourselves. Kami po, Panginoon, na humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming pong pagkakasala. Wala po sa amin pong naisip na hindi po tama, sa mga nasabi po namin masama, at sa amin pong ugali, galaw at gawain. Lahat po ng amin pong nagawang kasalanan, Lord, please forgive us. Lord, please, Lord, protect us. Protect our children. Just give them wisdom also.
Give us wisdom, give us understanding. Lord, please teach us to pray. And I pray for everyone, Lord, to the families that needs to be comforted, Lord. The family Ragasa, the family Alagao, Lord, continue, Lord, to comfort. And to all our relatives, Lord. And even, Lord, the family of Pastor Stanley, that you may please also provide their needs. And, Lord, we thank you for the life. We thank you that we are still here. And you are giving us privilege, opportunity to serve you, that we may do your will, O Lord. Again, suriin mo po ang aming pong puso at isipan. Sa mga nagawa po namin, Panginoon, na hindi po kaya ay sa inyo, Lord. We humble ourselves and repent. Lord, please forgive us. Please continue, Lord, to strengthen our brothers and sisters, heal even the sick, encourage the weary, strengthen the weak. And yes, Lord, sa lahat po naman ng papakipotherapy, radiation therapy, dialysis, physical therapy, those undergo medications. Sa lahat po, Panginoon, na mga kasama po namin dito, as we always pray for them. I pray, Lord, for your mercy. Even those who are in the hospital, Lord, please have mercy. Please provide their needs, even financial, Lord, for their medicines. Strengthen them, O Lord. Patience to the nurses and to their companion, as well as, Lord, sa mga doctors, please give them wisdom, give them that right prescription para po sa kanilang po mga pasyente. Please continue to protect and provide the needs of our brothers and sisters here and abroad. Please to protect them, encourage them also. Maraming salamat po, Lord, for their hearts. Opo, sa kanilang pong desire na makinig ng salita. Lord, we are here. Again, Lord, we need you. Kahit po sa mga nasa ICU, nasa ER, Lord, I pray that you please have mercy. Please send your messengers to them, even for our unsaved loved ones, our relatives, our friends, that they may hear the gospel, O Lord. We thank you so much, Lord, for this privilege. And again, please bless our country. Give wisdom to our president. Please protect him also. And please protect your people, Israel. May your hand protect them, even the innocent ones. Lord, we thank you so much, Lord, for you are our loving God, our forgiving God. Again, Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na bigay mo sa amin para mabuhay. Isa sa lahat po ng mga kasama po namin, and to all that are here, sa lahat po ng mga nanonood na nakikinig ngayon, pagpalain mo po ng bawat isa. Pakinggan mo po ng mga panalangin po ng bawat isa sa amin. Please, Lord, hear our hearts, hear our cries. Again, Lord, we thank you so much, Lord, for this time. We thank you for this time as we gather together, that we may give glory to you. Again, Lord, thank you for your word. Maraming salamat po. Tulungan niyo po kami po lalago sa aming pagbuhay spiritual at magamit po ninyo effectively sa pagpapag-alakala po ng Ebanghelyo. Muli, Panginoon, we give you all the glory. We cannot do anything without you. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen and amen. Thank you so much, mga kape. At yes, good morning kay Remy Valenzuela Sampaga. Good morning kapatid na Remy. Good morning also kay Sister Sanyata Salma Sandaras. Good morning and good day kay Cousin Mercy Vidal ng Honolulu, Hawaii.
Yan. Good morning, Pastor Rafi and their family and to all kakape. God bless. Ayun po mga kapatid. Maririnig po nyo yan. Yan po ang tamboreros, panggising para yung mga kalungsod po natin dito sa lungsod ng Lawag ay magising, because today is Lawag City Starter Day. Wala pong pasok ang mga estudyante sa Lawag City because Lawag City is holiday. Okay, good morning guys, have a blessed Thursday there. Keep in touch of you about the one I asked. Yes, Cousin Mercy Bidad. Maraming salamat. Okay, sino pa mga kasama natin dito mga kapatid before we proceed to our devotion? Good morning kay Sir Dan Colbert. Good morning sir, may God bless you. Kay Ate Ninita Hernando, thank you so much Ate Ninita Hernando from Hawaii, and to your relatives there. Welcome home mga balikbayans, and thank you so much for the pakape. Ayan, maraming salamat once again. And good morning kay Ate Meli Blasa, good morning kay Ate Nisa Sandy, good morning Basang. Maraming salamat po. Ayan, Basang, good morning. And of course Ate Nisa Sandy, and to our kapitbahay po dyan po sa Daklaban, Cabugo, Ilocos Sur. Ayan. Sino pa mga kapatid? Oron Rinalin, good morning kay Oron Rinalin. Welcome to our morning coffee devotion. Thank you so much for joining us live today. May God bless you. Okay, so bago po tayo dadako sa ating pong pag-aaral mga kape sa salita po ng Diyos. Pakinggan po natin ang awiting ito, sung by Kuya Edgar Alonso. Okay, pakinggan po natin ang awiting ito, Naririto Ako, by Kuya Edgar Alonso ng Sunderland, England. Ay, hindi ko po alam yan ate. Ang alam ko, katatapos lang yung holiday nila, last week yata yun eh. Ate, kailan ba yun? During the camp, that was June, the first week of June. Nagkaroon po ng holiday ang mga Muslim. Magtatapat sa'yo. Thank you so much once again to Madam Oron Renalin. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit
madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. awitin ang pag-ibig mo. Sasamba sa Espiritu, sambit nitong labi, Matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Sister John Alberto Sereniado, Brother Engineer Joseph Sereniado ng Marikina City. Good morning. Ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu, sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Amen. Once again, good morning po sa ating lahat, mga kape. At sa lahat po ng mga kasama po natin dito, may God bless us all. Sa pagkakataong ito, mga kape, tayo po ay dadako na po sa ating pag-aaral. And again, brothers and sisters, sa mga kapatiran po natin siya sa Daklapan, Kabuoy, Ilocos Sur, our Father's Celebration, as we honor the fathers, will be on Sunday. Ayan. So sa lahat po ng mga fathers around the globe, still, Happy Father's Day to all of you. Happy Father's Month celebration to all the fathers around the globe. Okay? So, sa pagkakataong ito, mga kape, ito po at tapusin po natin yung ating pong topic as we started yesterday. Good morning kay Ate Louie Andres. Hello Ate Louie, good morning. And yes, magandang gabi dyan sa Canada. Okay, ingat po kayo palagi dyan. Dream big, ito pang pag-usapan natin, mga kape. At bakit nga ba? Para saan? Diba? Para saan tayo dapat ano yung ating pong maging inspirasyon o yung ating motibo? Bakit kailangan po natin mangarap ng ayon po sa ating pong desire? Sabi nga nila, mangarap ka na lang, lubos-lubisin mo na. But let us remember, mga kapatid, when it comes to our dreams, let us always remember, hindi dapat na naiwan o napang-iwanan ang Diyos sa buhay natin. Dapat lagi natin siyang kasama and let Him direct our lives. Let Him drive for us. Amen? Good morning kay Ate Marieta Pascual. Good morning kay Manong Isyong, kay Junjun niya po sa San Marcelino, Digres, Ilocos Norte. Sabi niya, good morning po, Pastor. And to all kakape. And to, maraming salamat. At muli, mga kapatid, ito nga po yung ating pinag-usapan kahapon at yung ating pong main na text or verse na pinag-usapan po natin as we pursue, as we reach, as we go for our goal, brothers and sisters, na hindi po dapat hanggang sa plano lamang. There must be something that we should do, brothers and sisters, because it takes action, it takes work, brothers and sisters. Pero hindi ibig sabihin na dahil alam mo kung anong dapat mong gawin, na yung mga steps or instructions you were instructed or you learned from others, brothers and sisters, mga kape, ay banat lang ng banat. Let us always remember yung dahilan kung bakit ang Diyos tayo ay Kanyang niligtas. Tayo ay nilalang ng Diyos to give glory to Him, to please Him. And most especially, when God save us, brothers and sisters, tayo po mga ligtas, tayo po mga nasitanggap sa Panginoong Kristo bilang ating po Panginoon tagapagligtas. We should be an example to others. Why? Because nasa atin nga pong Panginoon. As we pursue, as we reach our goals, our dreams in life, hindi po natin dapat
tinatalikuran o iniiwan ang ating pong Diyos. Let Him be the one to guide us or to direct us. So let us follow Him so that we can do His will, so that we can do His purpose sa ating pong buhay. At alam naman po natin mga kape, siguro tanong ng bawsa, ano ba yung purpose ng Panginoon sa buhay ko? Every one of us who are here, who are still alive, who are still alive, and who are still breathing, mga kape, meron pong mission ng bawat sa atin na dapat natin gawin. And that is to glorify God, to give glory to Him, to please Him in everything that we do. Hindi po tayo binigyan ng buhay para maging mapariwara, para mapariwara ang ating pong buhay at ang ating pong family. Because God has a purpose in our lives, then we should follow Him. Because He knows. Alam ng Diyos kung saan yung best para sa atin, mga kape. At sa lahat po ng ating mga failures, those failures should be lesson for all of us to grow into maturity. Kaya nga sinasabi natin dito mga kapatid, we don't need to experience everything to learn. Sabi kasi natin mga kape na the best teacher is our experience. Sabi nila, doon po tayo madalas matuto. Pero hindi po kailangan tayo pang magkamali o hindi po kailangan ma-experience pa natin bago tayo matuto. Because we can learn even from the experience of others. Alam natin yan mga kape, napakaklaro po yun. That as the quote that says, if we learn from our mistakes, then we are wise. But if we learn from others' mistakes, we are wiser. And if we learn from others' success, we are genius. Dahil ngayon, tinitingnan po natin, hindi yung dahil naiinggit ka, pero naging inspiration natin sila that how they do it, how they did it. Diba, mga kape? And yun po yung ating pong isipin ngayon. Ano pa yung mas maganda, mas effective, mas madali, diba? Kasi gusto natin kasi minsan instant eh. Instant blessings, instant noodles, instant sardines, di ba? Ganoon tayo, mahilig tayo sa mga ano. Mahilig tayo sa instant, brothers and sisters. And yes, wala pong tinatawag na madali when it comes to our goals. Kailangan po natin talaga na magsumikap, magsipag, mga kape. And again, mga kapatid, hindi po masama ang mangarap at magsumikap para maabot yung ating po mga pangarap sa buhay. Pero tandaan natin to, dapat na sa atin palagi yung godliness and contentment according to 1 Timothy. But godliness with contentment is great or are great gain. Dilan po natin, babasahin ko po mga kapatid para sa inyo. Good morning or good afternoon kay Ate Merita Bagsacorpus. Magandang hapon po sa California. Of course kay Doktor nakasama nyo, magandang hapon. At your grandnephew. And good afternoon also kay Kuya Jean. And happy birthday sa iyo, Kuya Jean, in advance. Okay? The Bible is clear that our ultimate purpose in life is to glorify God. Opo. To glorify Him in everything that we do. That's why kahit po yung kinakain natin, yung mag-ininom natin, siguraduhin natin, it will give glory to God, mga kape. So tingnan ko po mga kapatid, babasahin ko po sa inyo yung sinabi po ng 1 Timothy, mga kapatid. I think that is in 1 Timothy chapter 6. Tignan natin kung natumbok po natin. But godliness with contentment is great gain. Kung alam niyo po kung nasaan yan mga kapatid, ito. Yun, tama. 1 Timothy chapter 6 verse 6. Ito sinasabi mga kapatid. But before that, pero basahin ko muna mga kapatid. Yung 1 Timothy chapter 6 verse 6. But godliness with contentment is great gain. Dahil, mga kapatid, pag hindi po tayo kontento, talagang ang gusto natin, gain. More. Kaya meron po yung tanong na, how much is enough?
how many is enough? O, di ba? Hindi po tayo nakokontento. Perdos benos, mga kapatid. Yun pa yung problema. That's why, minsan hindi tayo masaya. Minsan may naiinggit tayo sa iba. Naapelohan tayo sa iba. It's because we want to be on the top always. And that is not a mentality that God wants us to have. But God, as He saved us, as He is in us, then we need to live godly, brothers and sisters. And sabi dito, but godliness with contentment. Ang pagiging maka-Diyos na may pagka-kontento ay napakalaking gain o napakalaking ganansya, mga kapatid. So, yun po yung isa sa mga sikreto kung bakit ang isang tao ay kontento na masaya ang kanyang buhay kahit pa tingin ng iba sa kanya ay naghihirap. Amen? Happy birthday tayo po ka ni Luke Maxwell Pastor. The first birthday na itangal daw. So, happy birthday kay Luke Maxwell. Happy first birthday to you and congratulations to the grandma and to the grandparents also, to the parents of Luke Maxwell. Happy birthday to you. Okay, but godliness with contentment is great gain. Pero tingnan natin mga kapatid. Dito sa verse 5, perverse disputings of men of corrupt minds, that destitute of the truth, supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself. Kung sa palagay ninyo, kung meron kayong makakilala ng feeling nila, yung utak nila, yung mindset nila, o yung isip nila, ay dahil sa mga blessing na natatanggap nila, ay sila namumuhay ng may pagka-Diyos. Nako, iwasan niyo po yung mga yan. Dahil ililigaw po ang ating pong puso dyan. Then may mga tao na ganyan. The proud people always say, oh, God is blessing me. That means I am living godly. Ganun po yung sinasabi ng iba. Yung blessing po na kanilang natatamasan ng mga material, yun po yung kanilang basehan. Kaya sila yung nabibless dahil nabubuhay daw sila ng baka Diyos. Hindi po, mga kapatid, hindi po ganon. Sabi na, from such withdraw thyself, iwasan mo yung mga ganon. Iwasan mo sila dahil they will influence us. Then, if we continue to be with them, as they influence us, yun na rin ang ating pong maging kaisipan. Dahil nabibless ka, ang iniisip mo, ikaw ay namumuhay ng baka Diyos. Tandaan po natin, lahat po ng blessings na natatanggap po natin, lahat po ng mga natatanggap po natin, ng mga material, o mga bagay-bagay na hindi natin inasahan that God allowed or God gave into our lives. Let these things lead us to repentance. Then sa kabutihan ng Diyos, dapat doon natin makita ang kanyang kapangyarihan, kung sino siya, that we may say, Lord, thank you so much. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakasala. Kaya nga sabi ng Biblia, wag mo akong pakainin, wag mo akong pakainin ng punong-puno, baka mabusog ako, makakalimutan kita. Wag mo rin akong gutumin, Panginoon, baka magagalit ako sa iyo. Di ba? That is yung tinatawag po natin contentment. Matuto po tayo makontento kahit ano po ang nasa sa atin para tayo po ay matuto na mamuhay na at masaya na naglilingkod sa Kanya. Amen? Good morning kay Grace Galinte Rogotero ng Alasam. Amen? And yes, mga kapatid, please pray for Pastor Marlon and the company as they come home today. Dahil yun nga, talagang natapat na talagang hindi ako makakapunta dahil pag napunta pala ako, hindi ko natapos yung mga projects ko. Oo. So, this coming month, July, I will be with them. Kung gusto nila akong isama. Okay. Grace Galinte Ragotero, good morning din sa Lasam, of course, din sa Kapatakan, of course, sa Sikalaw, Lasam, Cagayan. Trusting in God's plan and righteousness is key to contentment. That's why, but seek ye first.
the kingdom of God and its righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Maraming salamat. Para sa akin, Kas, basta makakain ako ng 3 times a day at may konti para pang emergency, contento na ako. Amen. Magandang mindset yan, Kasing. Mercy. Alam niyo, meron akong nabasa, meron akong na panood dito rin sa Facebook. Ang aso daw mas healthy pag isang beses lang kumain sa isang araw. Pag lagi mo binubusog yung aso, hindi tayo aso Pero ito'y ayon sa aking napanood. Pag lagi mo natin binubusog daw yung aso, pag laging kumakain, halimbawa, katulad natin 3 times a day, ma-stress daw po yung aso at mas madaling magkasakit. Mas healthy daw at mas matalino ang aso na kumakain ng isang beses sa isang araw. Yon. Ngayon, sabi, kahit sa tao daw, dapat hindi laging nagpapakabusog. Tama na yung nakakain siya at sapat na yung nakain niya. Alam niyo yung standard na servings ng pagkain. Where, ang problema lang kasi tayo mga tao napasok po sa naitanim sa ating isipan kasi na pag kumain tayo dapat magpakabusog palagi. Kaya kahit sa pagkain pala kailangan po ng disiplina. Tama, mga kapatid. So, katulad ko minsan, mga kapatid, there was years, hindi lang po isang taon yun hindi ako nag-agahan tuwing linggo. Hindi ako kakain ng agahan pag linggo. Pero meron magsasabi na hindi pwedeng hindi kumain ng agahan kasi breakfast is food for the brain, sabi nila. Mga kape. But anyway, siyempre iba-iba yung mga napapanood natin, iba-ibang mga experts when it comes to that. But alam niyo po, that's why the Bible is also teaching us fasting. Kailangan din magpahinga yung ating tiyan. Oo. And that is healthier, sabi nila. Okay? But anyway, I'm not a doctor here. I'm not expert, but yun po ay dahil po sa aking pong nabasa at nasagap at napanood. Nakakate. Yan. Sabi dito ni Ate Louie, amen. Praise the Lord. Like senior citizens po, brother, the lesser you eat, as long as you healthy foods like fruits and vegetable, the longer you live. Yun din po sinabi. Tama. Huwag kanin ang mga bawal na mukhang pangmayaman. Na mukhang pangmayaman talaga. Alam niyo po mga kapatid, kailangan po natin disiplina. Amen? But godliness with contentment is great gain. Makontento lang po tayo mga kapatid. Tingnan natin sa Hebrews chapter 13 verse 5. Tingnan natin mga kapatid. Hebrews chapter 13 verse 5. Napakalaga po yung contentment. Yung sapat na. The blessings of God that He's giving is sapat. Amen? Sapat. Enough. At yun nga po mga kapatid. It is on our part yung ating pong kung paano natin i-take ang mga ito. Okay brother, basta may isang saging. Ako brother, basta may isang saging, isang avocado. Mahal naman avocado ate. Yung avocado namin sa July pa, pero naglalaglagan ng iba dahil sa lakas ng hangin. At 2 boiled egg ay maayos na. Nasa ano po kasi yun nasa system. Pag sinanay po natin yung system natin, yung katawan po natin, masasanay din yan mga kapatid. Pero meron kasi nagsasabi na pag ako namatay, gusto ko na mamatay na busog kaysa namatay sa gutom, sabi nila. Sabi naman mga kapatid, hindi naman tayo ginugutom ng Diyos nasa atin naman yan.
But me diabetic, ako kaya kontrolado at pili ang kinakain ko. Kasi kung mag-insulin kaya nga pumapayat ako. Ayaw kong mag-insulin. Talagang it takes discipline, ano po mga kapatid. Ang problema po natin, kaysa mga nakababata pa kaysa sa amin, mga bata pa, mga teenager, mga nasa 20s and 30s, makinig kayo sa mga sinasabi ng mga nauna sa atin. Makinig kayo at kaya nga sabi natin, we are not to experience everything in order for us to learn. There are people who experience situations like the experience that we can learn. Di ba? Mga nakababata, makinig kayo. Kasi ang problema kasi natin ngayon, lalong-lalo sa mga mayayabang, mga mayayabang, sinasabi nyo, wala kayong pakialam sa dapat namin gawin kasi buhay namin to. Totoo yan, totoo ka, tama ka. Wala kaming pakialam sa gusto mong gawin sa buhay mo. Pero pag tinawag mo akong pastor, pag tinawag mo akong kapatid, meron akong pakialam sa iyo. Why? Kasi nagtuturo po tayo ng salita ng Diyos. Ngayon, ang sinasabi mo, masyado kang pakialamero, ikaw na pastor ka, ikaw na brother ka, masyado kang pakialamero, then isipin mo mabuti. Sige, magpakalunod ka sa alak. Sunugin mo ang baga mo o lunurin mo ang baga mo sa sigarilyo at saka sa vape. Hindi naman ako gagastos pag namatay ka, di ba? Baka ba't wala man ako, ba't ako nakikialam sa'yo? Katulad ng ito, pag nag-usapan natin, nakarelate yung mga senior citizens, yung mga nauna sa atin. Ngayon, sinasabi sa atin yung mga experience nila. Na ikakabuti natin mga nakababata. Diba? We can learn from them. And if we do that, then we are wiser. Kasi ang isip kasi ng mga kabataan ngayon, malakas pa ako, ba't lang ng banat, basta masaya ako, as long as I am happy. But they are not thinking about what will happen to them later as they abuse their body. So, di ba, mga kapatid? Hindi pa ako doktor dito, ha? Hindi ako doktor dito. But we are here to learn from the experience of others. Amen? At ito, mga kapatid, sinabi ng Hebrews 13 verse 5 when it comes to contentment. Kasi, na-divert na yung ating usapan when it comes to dream big, kasi kailangan po natin makontento. And let God lead us to His ultimate purpose, that we may do His will, and that is to glorify Him. And God is glorified every time that we obey Him, and that is to spread the gospel of the Lord Jesus Christ. That is the main thing. And let us also make disciples. That means we need to follow the Lord Jesus Christ in order for us to lead others to follow Him. Tama, mga kapatid. Morning, Pastor. God bless. Please greet my SPTA officers of APSES at AP Santos Elementary School. Sa lahat po ng mga PTA officials, mga the body of the Parents Teachers Association in AP Santos Elementary School. Good morning to all of you. Of course, galing kay Sir Benz Alpha para Carla Press. Of course, at nice ko rin pong batiin si Ma'am Madonna. Ayan. Brother, miss ko na mga malunggay at kamote sa likod ng bahay po. Bilisan nyo. Uwi na kayo. Para magkape tayo together. O, diba? At isa pa, pag nandito po kayo sa Pilipinas, Ate Emerita, i-ano rin natin yan. I-schedule din natin na doon mismo sa mesa ninyo, doon natin ilalagay yung live video habang nagkakapit, nag-uusap. Parang yun, diba? Meron tayong tinatawag na interaction, interrogation, whatever. Para
magkaroon naman ng twist ang ating pong morning coffee devotion. Maganda, diba? Oh. Ayan, maraming salamat po. Meron pa ba? Meron pa ba akong nilabasa? Don't forget to drink lots of water every day. Tama po yan, pero wag too much. Don't drink too much water before you sleep. And please, no sodas. Oh, salamat po. Salamat po, maraming salamat po. Okay, brother, I'll let you know. I-save mo ako sa mga native eggs niyo po. Pag nandito na kayo, kasi lang namang i-save ko na ngayon po. Baka mamaya, pasisira lang. Kakainin muna natin. Opo. At Bible uli ako sa mga garden soil. Ay, bibili. Okay. Sige po. Maraming salamat. Tingnan natin mga kapatid. Ang sinasabi po ng Hebrews chapter 13 verse 5. Hebrews chapter 13 verse 5. Tingnan niyo mga kapatid. Let your conversation be without covetousness. Hello? Yan. Sa pool. Mga kape. Yan. Yan mga kape. In Hebrews 13:5, ito ay salita ng Diyos ha. John Paul Raqueño, good morning John Paul. Thank you so much John Paul. Of course kay John Dominic Raqueño, good morning. At sa lahat po ng mga minamahal po nating mga anak sa pananampalataya. Yan po sa Daklapan. Good morning to all of you. Di ba napag-usapan natin yung 1 Timothy 6:6 na sinabi, but godliness with contentment is great gain. So, ang pagiging maka-Diyos na merong pagkakontento, napakalaking ganansya yan. Napakalaking bagay po yan sa atin. That is to live godly. When we say we live godly, mamuhay po tayo ayon po sa kalooban ng Diyos. That we should have the fear of the Lord. Alam natin na sa lahat ng ating gagawin ay dapat nakapagbigay ng kalulhatian sa ating Panginoon. So you know that. Alam mo kung yung pinupuntahan mo, yung kung saan ka patutungo, hindi kalooban ng Diyos o hindi po gusto ng Diyos. Pag alam mo sa konsensya mo na mali ang gagawin mo, hindi po nakapagbigay ng kaluguran sa Diyos yan, mga kapatid. So, sabi nga ng Biblia, kahit po sa pagkain at pag-inom, kailangan makapagbibigay ng kalahatian sa Diyos. That's why we need to discipline ourselves. And let us live with contentment. Makontento tayo. At para sa ganoon, lahat ng natatanggap natin, pinapasalamatan natin sa Diyos. At lahat ng nasa sa atin, mga kapatid, yan ay maging paraan upang maging blessing din tayo sa iba. Amen? Good morning, Brother Marcelino Pablo Gutierrez. Good morning, kapatid. Our partner there in Honolulu, Hawaii, in Waipahu, and Waikiki. Ayan, Hebrews chapter 13 verse 5. So in 1 Timothy chapter 6 verse 6, ang sabi po ng 1 Timothy, but godliness with contentment is great gain. Ngayon, ang sinasabi po ng Hebrews 13:5, this is not new to everyone. Hindi na po bago ito. Ang sinasabi po ng Hebrews 13:5, let your conversation be without covetousness. What do you mean by conversation? Pag sinabi natin conversation, yung usapan. But the conversation is lifestyle. Okay? Let your lifestyle be without covetousness. Sa ating pamumuhay ay dapat walang pagiging mainggitin. Huwag tayong gahaman. Huwag nating angkinin yung bagay na hindi sa atin. Amen? Huwag tayong covetous. Yung problema natin minsan kasi mga kapatid, dahil sa inggit natin o sa kinaapal, gapot kinaapal tayo, legitimang perdikara tayo. Dahil nainggit tayo sa success ng kapitbahay, ano tayo? Apektado. Hindi magandang araw natin. Nakabili na siya ng bagong yero. Ala, may balak ito ha. May balak itong magpagawa ng bahay ha. Ngayon, dahil sa meron tayong problema sa pagiging covetous, nainggit tayo, naapelwan tayo, tinawagan mo na ngayon yung
Tinawagan mo na yung mga kapatid mo, mga kamag-anak mo sa abroad. Oh, ang kapitbahay natin bumili na ng yero. Oh, may sumusunod na ng mga graba. Magpapatay yata ng bahay. Yung bahay natin kailangan nating baguhin din. Oh, ayaw masapawan. Ayaw masapawan. Ang nangyari? Ngayon, sabi naman ng mga mayabang mong mga kamag-anak sa abroad, ganun ba? Mag-order ka na kahit wala pang plano sa bahay. Mag-order ka na. Tawagan mo na hardware. Bili ka na ng 10 load na S1 graba. At magbumili ka na ng 1,000 na semento. At bili ka na rin ng mga bakal. Mag-order ka na. Magpapadala na ako ngayon din. Para hindi tayo mayabangan ng kapitbahay natin yung mayabang na yan. Oh. Ganoon din yung tingin natin sa iba kasi mayabang sila. Hindi dapat ganoon, mga kapatid. So ngayon, edi tumawag ka na ngayon sa hardware. Dahil dahil sa yabang mo, dahil sa inggit mo, ayaw mong masapawan. Pero the Los Veros, mga kapatid, I'm just telling you the story. News narinig ko noon. Ngayon, anong nangyari? Dumating na yung mga order mo ngayon. Naunahan mo pa yung mga 5 piraso lang naman yung yero na binagsak doon sa kabila. Tapos sumunod na yung isang truck, isang load ng buhangin, binabana sa kanilang harapan, sa kanilang bakuran. Ngayon, ikaw naman, dali-dali mong tinawagan yung hardware. Oh, mag-order ako. Ganito. Eh di dumating na yung 3 truck agad ang pumunta sa bahay nyo. Tapos binagsak yung buhangin dun sa harapan ng bahay. Sa bahay ninyo. Ngayon maya-maya, tignan nga natin. Isang load lang ng buhangin ang nasa harapan nyo. Kami 3 na. Darating pa yung mga semento at mga bakal. Maya't maya, meron kang nakita na payloader at saka isang dump truck ulit na magkasunod. Aba, mukhang i-demolish tong bahay niya, mukhang malaking project niya. Kaya pinagmasdan niya ngayon. Eh di nagparking na yung truck. Tapos yung loader, hinakot niya yung buhangin, binalik doon sa dump truck. Tapos yung yero na binaban na 5, binalik din sa truck. Tapos umalis. Yung pala nagkamali sila ng pinagbagsakan. Eh di patay ka. Dahil mainggiting ka, naapal kang amin. O di ba? Hello, this is only an example, brothers and sisters. Pero pag meron po tayong puso na mainggitin, kung naapal tayo, dakdala problema data. Dapat makipagragsak tayo, kadigiti, o mas asenso tibiyagda. Saan tayong apalan suda? Hangaga po nakagatam da tilugan dyan, gumatang ka mo tilugan mo. Kaya karigatam iti agutang, tatno kasta makaala ka lang tilugan mo, tatno hangka masapawan di karubam. This is an example, mga kapatid. Good morning, Lola Mary Lou Marilag. Hello, good morning, Charles. Kumusta ni Harold ng Tatang, good morning. Good morning, Daklaban Gabagoy Locosor. Okay, the verse is essentially urging believers to live a life free from the love of money and to be content with what they have as one's way of life, conduct, and behavior. O diba, mga kapatid? About being covetous also means that we want more for ourselves. Things that others seem to have that we do not. Saan tayo agap-apal? Be content with what you have. Amen. Huwag tayo maging mainggitin. Sisirain tayo niyan. Papatayin tayo ng ating mainggitin. Mga kape. That's why this verse is telling us, commanding us, that this verse is letting us know that in our lifestyle, we need to live with contentment. Dapat walang covetousness, walang tinaapal, walang pagiging gahaman, walang pagiging mainggitin.
And ang sabi na ito, and be content with such as ye have. Makontento po tayo sa lahat ng mga nasa sa atin. That is the problem of believers sometimes, because we are scared and we are seems like isip natin kawawa tayo pag wala tayong hawak na gatong. Live with contentment. It is always good to be generous, but let us remember, don't let this generosity make us feel like when we cannot give anything, then seems like we are useless and we are failure. We are a failure. Hindi po. Dahil tignan po natin ito mga kapatid, we cannot give what we don't have. The problem is, even when we don't have, we are trying to find ways in order for us to have, and that we can give. Mali po yun mga kapatid. So whatever God is giving us in our hand, mga kakape, doon po tayo dapat mamuhay at makontento. At kung meron pong pwedeng ipamigay o gawing para maging blessing ka, then do it. Pero hindi yung pakita ng tao na wala na akong may papakita, hindi ko na may papakita na mas maangat ako sa kanila. Kaya ang gagawin mo, mangungutang ka, didiskarte ka. Hindi po masamang magbigay. Hello? Pero kailangan ang ginagawa mo ay ayon din sa blessing na binibigay sa ng Diyos, na kung saan we learn to be content, and now we are trying to be a blessing to others. Amen? Dahil tandaan po natin, sabi, pangako ng Diyos, I will never leave thee, nor forsake thee. That is according to the Old Testament. And yes, it is also mentioned here in Hebrews 13:5, mga kape, that we should let contentment na meron po o mananalatay sa atin, sa ating bubuhay, that we should always be thankful for all the blessings na binibigay po sa atin ng Diyos. Amen? Be content. Hantay ang agap-apal. Amen? Okay, now, mga kapatid, that's why when it comes to our dreams, let us remember, let God direct us. Hindi po tayo dapat nagpapatakbo nating buhay ayon sa ating kagustuhan. You may do it, you can do it, but at the end of the day, makikita natin ay mali itong ginawa ko. Babalik ka ulit at magsisimula. Pero habang mayroon itong pagkakataon para itama ang lahat, gawin mo na. Dahil binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Nakatulad po ngayon, we are still here. We are still learning. Amen? Okay? So ngayon, ano naman yung mga dahilan o pwedeng maging dahilan na ang mga nais ng Diyos na gawin sa ating buhay ay di mangyayari? And that is because of sin. Kasalanan. Mga kape, God wants to bless us. Opo, matuto lang po tayong makontento. Pero kailangan mamuhay po tayo ng may kabanalan. That means to abstain from all appearance of evil. That is biblical, brothers and sisters. Na lisanin natin, iwanan natin, layuan po natin lahat ng uri ng kasamaan. Mahirap, pero ang Diyos ay nandyan. He will be our strength. He will strengthen us. He will give us that backbone to stand. He will give us that strength to stand as we want to live for Him, to live right. Amen? So, meron po sinasabi dito si Merwina, umanay tayo para
Sana all naklatan. Pwede natin sabihin yan na basa ang Merwina. But don't let this sana all give us that. Alam naman, napapasana all din tayo. Sana all, di ba? Okay lang yun. Pero hindi yun maging dahilan upang magkaroon po tayo ng bitterness, lalo sa Diyos. Lord, bakit ganon? Sila nabe-bless, bakit ako na sumusunod sa iyo? Hindi. If you think of, like for example, ako po, mga kapatid, I'm telling you the truth. Gusto ko po ng sakyan ay Isuzu Travis. Okay. Yan. Ano to? Pangarap revealed. Pangarap revelation. Pangarap revealed. Pangarap reveal. Ganun ba? Pangarap reveal. Isa sa mga pangarap ko po, magkaroon po ng Isuzu Travis. Mas malaki, mas malakas, at mas komportable. Ayan. Pero dahil binigyan tayo ng Diyos na pwedeng gamitin na pagmaari ng ating simbahan na Mitsubishi L300 FB, yan, walang aircon. Kaya sinasabi ko lang sa inyo yung aking ang aking experience o ang aking kalagayan, ang aming pong kalagayan. So, ang gamit po natin na Mitsubishi L300 ito ay model 1997, I think. Model 1997, I think. So, yun po ang ating pong ginagamit. 1994, 1995 yata. But anyway, mga kape, meron tayong ginagamit. Siyempre, sa kalumaan, minsan, may mararamdaman kang hindi maganda, kailangan mong dalhin sa mekaniko. And praise God, He is giving. God is providing the needs for the repairs. Amen? God is giving also for our gas. Kung isipin ko, wow, paano nangyari lahat ng mga to? We are traveling every week. Every weekend, pupunta po tayo doon sa Kabugao. And yes, pag ako po yung nag-isip, pag makita akong Travis na nakakasalubong, wow, sana ganoon. Di ba? Hindi po masama yung ganoon. Pero ang problema, pag sabihin natin na, Lord, bakit ganon sila? Ako anak mo, ginagamit mo ko. Dapat bigyan mo rin ako ng mas magandang sakyan. Hindi ganon. Hindi dapat ganon. Matuto po tayo makontento at salamat sa Diyos sa kanyang proteksyon sa atin. Meron mang nangyari mga incident or accident minsan, pero hindi po yung kagrabe. Kaya salamat sa Diyos sa proteksyon. And that's why when we are contented, we are always happy, brothers and sisters. Amen? So, never question God so that He will bless you more. Okay, in giving, brother, it does not only apply to money or material things. It also applies to intangible qualities like love, compassion, or forgiveness. But we can share something. We lack. Tama po yan. Thank you so much po. Maraming salamat. And yes, kailangan po natin magtapos na. And again, our word for today, contentment. Okay, when it comes to our dreams, we need to dream big, mga kakape, but we need to be contented and also let us ask God or let God direct or drive for us. Let us follow Him. Hindi yung, I will pursue my dreams alone and let God back up. Hindi po ganon. Dapat siya ang una. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Praise the Lord. And again, thank you so much, brothers and sisters. Alam ko, meron tayong napag-aralan dito. Ako rin mismo na-bless dahil sa ating pinag-usapan. And yes, may the Lord God bless us all. And again, kailangan po magtapos kasi I need to go and get the barangay vehicle and I need to fetch our fellow barangay officials because today is Lawag City Starter Day. At ang ating pong barangay, Barangay 43 Cavite, Lawag City,
will receive an award as finalist of the Lupong Tagapamayapa. Kaya maraming salamat and congratulations Barangay 420 Cavite. May God bless more our barangay and may God bless all of us here. Our gracious Holy Father, we thank you so much. Thank you for the blessings. Thank you for the strength. Thank you for the lesson. Thank you for our brothers and sisters. Thank you for their love. Thank you, Lord, for their concern. And again, I pray that you will bless those who will celebrate their birthdays and anniversaries today. Lord, thank you so much, Lord. Please bless them more. We ask all these things in Jesus Christ's name. Amen and amen and amen. Okay, pagtugin na po natin ang birthday song. Ito na nga po ang birthday song para sa po ng mga birthday celebrants po natin ngayon. Okay, sa magkakataon ito mga kapatid, tilarin po natin at kilalanin po natin ang mga birthday ngayon. Ate Marieta, pakiulit nga po yung pangalan ng ating pong, ng ating ano. Hallelujah, my Lord. My Lord, yes, my Savior, when life is down. Hallelujah. You're there beside me, gives me strength, hope, and lift me up high. And I stand firm and never give up. Amen. Thank you so much for that quote, Cousin Mercy Vidal. Maraming salamat. Pakiulit nga po yung pangalan ng apo nyo, Ate Marieta. Then we will, happy birthday in advance to Kuya Jean Corpus, of course, dyan po sa San Francisco. And happy anniversary to all of you. Gabo Norte West, Jason Clemente, happy birthday. Myla Bartolome Franco, happy birthday. Saldi de Guzman, happy birthday Saldi. Brother Louie Monte Sahagon, good morning. And happy birthday sa'yo. Happy birthday. Happy 18th birthday kay Rain Janela Abadilla Alonso. Ayan. Happy 18th birthday. Happy. Ayan, magdedebo na siya. Rain Janela Abadilla Alonso. Happy birthday. Happy birthday kay Ana Marie. Happy birthday kay James Tapek Bayaw. James Tapek, happy birthday. And happy birthday tomorrow. Okay? Happy birthday din kay Ate Edita Pascual Blanco. Happy birthday kay Ate Edita Pascual. Okay, Luke Maxwell. Happy first birthday to Luke Maxwell, and congratulations to the parents of Luke Maxwell and also to the grandparents. Okay, happy birthday and happy anniversary to all of you. Thank you so much, Marvina. And tayo magpapaalam na po because kailan na po nating lumakad na. Maraming salamat. Please pray for us, brothers and sisters. And again, please help me pray also for that Isuzu Travis. Okay, pangarap ko po yun. So let us pray, brothers and sisters. And yes, maraming salamat po, Panginoon. Please bless every one of us. We thank you. We thank you, Lord, for the lesson. And again, we thank you and we give the glory. In Jesus Christ's name, amen. So this is your brother Ravi Kakot Paing. Lagi nagsasabi sa inyo sa lahat ng situation sa ating bubuhay. Mapa-negatibo o positibo, umulan man o bumagyo, huwag po natin kakalimutan manalangin sa Diyos, magpasalamat sa Diyos at unahin ng Diyos. God bless. God first. Amen. Stay safe, stay humble, share your blessings, pray for our enemies, pray for our family, our community, our country, and let's pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all. Bye. See you later. I'll see you tomorrow by God's grace. Ingat. Salamat po.